we sing. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all you are is all I want. Will you meet me here again? I'm not enough, Lord. Kulang kami kung wala ka, Panginoon. I'm not enough unless
na palakpak nga po para sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At isang malakas na sigana, hallelujah! Amen! Hallelujah! Sige po, bago po tayo magsimula, magkamayan muna po tayo sa isa't isa. Ayan, sige po, i-welcome po natin yung bawat isa. Hello po, welcome po sa inyong lahat. It's so nice to see you. Sige po, maglakad po kayo para pagpawisan kayo. Opo, lakad po kayo para mabuhay ang inyong mga dugo dahil malamig. Welcome everyone. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y patuloy na magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Lord God, sa napakagandang araw na ito, Panginoon. We pray na patuloy na maranasan ng bawat isa yung presence mo. Oh Lord, maranasan namin yung pagpapala at pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Patuloy na buksan mo ang kalangitan para sa iyong mga anak, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Huwag nang mangamba, sa Kanya'y tumawag na. Walang sino mang nagtitiwala, amen, ang nagkukulang. Ito ang tamang panahon upang purihin ang Panginoong si Jesus, ang haring itatanghal sa buhay ko magpakailanman. Tulad ng ulan, pagpapala niya, itaas daw po ang kamay, ating tanggapin. Tulad ng ulan, kapangyarihan niya'y kikilos, sigana nga niya'y matatawo. Tulad ng ulan. Woo! Huwag nang mangamba, huwag nang mangamba, sa Kanya'y tumawag na. Walang sino mang nagtitiwala, ang nagkukulang. Amen. Thank you, Lord. Ito ang tamang panahon upang purihin ang Panginoong si Jesus, ang haring itatanghal sa buhay ko magpakailanman. Tulad ng ulan, itaas ang kamay at ating tanggapin. Tulad ng ulan, kapangyarihan niya'y kikilos, sigana nga niya'y matatamo. Tulad ng ulan, pagpapala niya'y bubuhos, itaas ang kamay, ating tanggapin. Tulad ng ulan, kapangyarihan niya'y kikilos. Amen. Hallelujah. Tulad ng ulan. Hallelujah. Masdan mong mga halaman at mga ibon, di pinababayaan. Alalahanin ay limutin na siya'y sapat para sa lahat. Masdan mong mga halaman at mga ibon, di pinababayaan. Alalahanin ay limutin niya, siya'y sapat para sa lahat. Minsan pa, masdan mong mga halaman at mga ibon, di pinababayaan. Alalahanin ay limutin niya, siya'y sapat para sa lahat. Hey! Tulad ng ulan, woo! Pagbaba, itaas ang kamay. Amen. We receive, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Kapangyarihan niya'y kikilos, ay matatamo. Tulad ng ulan, pagpapala niya'y bubuhos, taas ang kamay, ating tanggapin. Tulad ng ulan, kapangyarihan niya'y kikilos, sigana nga niya'y matatamo. Minsan pa, hallelujah. Tulad ng ulan, pagpapala niya'y bubuhos, ating tanggapin. Tulad ng ulan. Hallelujah.
Masaganang ani ay matatamo. Hallelujah, tulad ng ulan. Tulad ng ulan. Itaas ang kamay, ating tanggapin tulad ng ulan. Pangyarihan ay kikilo. Masaganang ani for the last time. Tulad ng ulan. Woo! Tulad ng ulan. Itaas ang kamay, ating tanggapin. Thank you, Lord. Hallelujah. Tulad ng ulan. Tulad ng ulan. Hallelujah. Tulad ng ulan. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat na ikaw ay tapat na Diyos, na kailanman ay hindi kami pababayaan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Kung yung mga ibon nga po sa himpapawid ay hindi mo pinapabayaan, yung mga lilies of the field ay hindi mo pinapabayaan, gaano pa kami, Panginoon, na yung mga anak, oh Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Lord. Patuloy na niluluwalhati namin ang pangalan mo, Panginoon, sa oras na ito, O Lord God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah, 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 Lord. Luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka ng buwang puso at isipan ngayon at kailanman. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang awit ko. Ang pag-ibig mo'y walang katulad. Jesus, purihin ka sa aking buhay. Sa lahat ng sandali, papupurihan ka. Kailan may di ka nagkulang, biyaya mo'y sapat. Panginoon, minamahal kita. Luwalhatiin ka.
aking buhay itataas kita. Sa lahat ng sandali, papupurihan ka. Paano natin magagawang papurihan si Lord sa lahat ng sandali? Dahil siya ay mabuti sa lahat ng sandali. Thank you, Lord, because you are good all the time, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, minamahal kita. Kailan may di ka nagulang? Kailan may di ka nagulang? Biyaya mo'y sapat. Panginoon, minamahal kita. Kailan may di ka nagulang? Kailan may di ka nagulang? Biyaya mo'y sapat. Salamat po, Panginoon, na kailan nagulang sa lahat ng season ng buhay namin, Panginoon. Hindi ka nagulang, O Lord. Kami minsan yung lumalaki, pero ikaw ay nananatili, Panginoon. Thank you, God. Salamat, O Lord God. Walang katulad mo, Panginoon. Walang katulad mo. Hallelujah, Panginoon. Patuloy na kumilos ka po sa kalagitnaan namin, Panginoon, hanggang sa matapos po yung gawain ito, O Lord God. Lahat po ng luwalhati at papuri ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Ayan, manatili po tayo sa presensya ng Diyos. Panalangin po natin ang ating bansang Pilipinas. Yuko po natin ang ating mga ulo at samahan natin ang presensya ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. We glorify you, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin upang maipanalangin namin ang aming bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa chance na binibigay mo sa bawat isa sa amin, sa patuloy na pagpapala mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay ikaw po yung kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon, upang mas makilala namin, Panginoon. At kami po ngayon ay nandito sa iyong harapan. Panginoon, tawad sa mga kasalanan na aming nagawa, Panginoon. Liin man ito, sa jaman nito, Panginoon, patuloy kami nagpapakumbaba sa iyo at nagpapalinis, Panginoon, sa iyong banal na dugo. Ikaw nga po, Panginoon, yung kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Dinadalangin ko po, Panginoon, yung mga tao na may kapansanan, Panginoon, yung mga nawawala na ng pag-asa sa kanilang buhay, yung lahat ng nakaranas ng oppression sa buong bansa, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, yung kumilos sa buhay nila. Bigyan mo sila ng pag-asa, Panginoon. Ipakita mo sa kanila yung pagmamahal mo na sa kabila ng mga paghihirap na nararanasan nila, ay nandyan ka para sa kanila. Patuloy ko po dinadalangin, Panginoon, din yung bawat pamilyang Pilipino na nakakaranas ng kahirapan, maging sa financial man ito, o sa kahit anong aspeto ng kanilang buhay. Nawa, Panginoon, ikaw yung makita nila na kahit na minsan nagkukulang sa mga pangangailangan, ay andyan ka upang magbigay ng
blessing para sa kanila. Nawa, Panginoon, sa bawat blessing na matatanggap nila, maliit man ito o malaki, ikaw yung mapapurihan nila at makita nila na hindi mo sila pinapabayaan, Panginoon. Nawa, Panginoon, bawat pamilyang Pilipino ay patuloy na makakilala sa iyo, patuloy na makita ka sa buhay ng mga bawat servant mo, Panginoon, na pilit na umaabot sa kanila, sa buhay ng mga tao na pinili mo, Panginoon, na tawagin sila at makilala ka, Panginoon. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, yung mga pinuno ng aming bansa mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, Panginoon, na ikaw yung makita nila, na nabigyan mo sila, Panginoon, ng takot sa iyo, yung puso nila, Panginoon, ay linisin mo, magkaroon sila ng takot upang maiwasan nila yung mga kasalanan, yung mga pagiging greedy, pagiging mapaghanap sa mga kayamanan ng taong bayan, na maiwasan nila yung pagiging mga pangungurakot, Panginoon, na ginagawa nila, at matanim sa kanilang puso, Panginoon, yung pagpapala mo na mahalin nila yung bansang Pilipinas tulad ng pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, yung kumilo sa buhay nila, Panginoon, upang makita nila yung tama at mali, na hindi yung kayamanan sa mundo yung habulin nila, Panginoon, yung mga kayamanan at mga material na bagay yung manguna sa kanilang puso, bagkus, Panginoon, ay makita nila yung kayamanan na kaya mong ibigay, at yung kayamanan nito, Panginoon, ay ang pagkakaroon ng Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay. Dahil ito ang natatanging kayamanan, Panginoon, na magdadala sa kanila sa buhay na walang hanggan, at madadala na nila ito, Panginoon, magpakailanman. Nawa, Panginoon, ay ang buong Pilipinas ay makakilala sa iyo, papurihan ka, Panginoon, ikaw ang kumilo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang maluwalhati at maitaas sa buong araw na ito at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sige po, maaari na po tayong maupo. Ayan, welcome po sa ating lahat. Batiin naman natin ang ating katabi ng isang mainit na magandang umaga. Ayan. Ayan, meron po ba tayong mga newcomers? Ayan, may mga newcomers po ba tayo? Sa mga nasa live po, hello po sa inyo. Kung nadaan po ito sa Facebook nyo, hello po. Welcome po sa ating Sunday Worship Service. At sa mga kasamahan po natin dito, welcome po sa ating Sunday Worship Service. Ngayon po, wag na po nating patagalin. Dumako muna po tayo sa ating tithes and offering. Sambahin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananalapi. Napangunahan po ng isa sa ating si Sister Nova. Good morning po sa ating lahat. Dumako na muna po tayo sa ating tithes and offering. Ito po ay isa sa pinakamahalagang part ng ating service. Ang title po ng ating message is 10 things that happen every time you tithes. Ano daw po? 10 things. 10, 10. Ayan. Ito po yung number 1. Every time you tithes, you honor God, sabi niya. Di po ba, ang dali na maintindihin. Every time daw po tayo ay nagtatites, ino-honor daw po natin ang God, di po ba? Sa pamamagitan ng ating pagtatites, napapapurihan natin ang ating Panginoon, di po ba? Sabi dito, every time you tithe, you show respect to God. God receives, pasensya na, malabo. Malabo na po yung ilong. Receive the honor of your giving, the first part of your income to Him. This is the greatest act of respect you can show to the Lord. Ano po ba yung first act? Yun po yung tinatawag nating first fruit. Sino po ang nakakaalam sa atin ng first fruit sa ating iglesia? Ang first fruit po, di po ba, kakatapos lang ng New Year. Di po ba? Ngayon, January na po.
So tayo po ay kailangan magbigay. Tayo po ay magbibigay ng ating first fruit. For example lang po, naka-receive tayo ng 1 month. Sa 1 month po ito isang buwan. Medyo mabigat po, pero sabi nga po sa kanta, tulad ng ulan, pagpapala ay bubuhos. Di po ba? Kung tayo ay nagiging tapat sa ating first fruit. Pero hindi naman po sinasabing isang buong ibigay nyo. Pwede naman po sigurong hati-hatiin. Basta lang po maibigay po talaga natin ang ating first fruit. Naiintindihan po ba? Sige po. Para po tayo i-bless ng Lord, tayo po ipanalangin po natin ang ating tithes and offering. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Jesus. We exalt your name. We glorify you. Salamat, Ama, sa pagkakataong Panginoon na kami ay makapagbigay ng respect sa iyo sa pamamagitan ng aming pagtatites. Hipuin mo po, Lord, ang kalooban ng bawat isa upang hindi maging kabigatan ng pagbibigay namin sa iyo. In Jesus' name, I pray, Panginoon, tulungan mo po, Lord, ang bawat isa na maging tapat, Panginoon, sa aming pagtatites, especially, Lord, sa aming first fruit, Panginoon. In Jesus' name, I pray, Panginoon, na ibalik mo po, Lord, yung mga pagpapalang aming ibibigay sa iyo sa araw na ito. Maging, Lord, yung mga hindi pa po, Lord, nakakapagbigay, Panginoon. Hipuin mo po, Lord, ang kanilang puso't isipan, Panginoon, na maunawaan po nila ang kahalagahan ng pagtatites. Salamat, Ama, sa iyong pinakamataas na papuri pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po ay makakatayo na at maibibigay na po natin ang ating offering. Ayun. Kaya yung message po natin ay manifesting blessing kasi yun ang gusto natin na makita natin kung ano nga ba yung meaning ng blessing at maranasan natin yung totoong blessing para makapag-first fruit tayo. Mahirap pag-first fruit kapag greedy tayo eh. Tama ba? Mahirap mag-first fruit pag akala natin ang blessing ay puro lamang sa material na bagay. Mahirap siyang ibigay. Pero once na naging maliwanag yung isip natin kung ano ba yung meaning ng blessing, maluwag sa ating loob ang pagpa-first fruit. At yung first fruit po ay para sa Panginoon at para rin sa atin. Bumabalik yon sa atin. Sabi nga po, we cannot outgive God. Tama ba? Kung ano yung binigay mo sa Diyos, mas malaki pa yung ibabalik niya sa atin. And there are a lot of testimonies dito. Okay po ba kayo dyan? Sino dito yung mga nagpo-first fruit na nakakaraang taon? Ayan, okay. Thank you. Bihira yung first fruit, no? Kasi sacrifice siya eh. Pero once na binigay mo talaga, I believe yung mga nagtaas ng kamay, may mga testimonies na talagang pinagpala sila ng Panginoon financially last year. Hindi lang financially, even material, even health, tama ba? May mga gumagaling agad. Nalala ko si ate na nagtaas kasi siya ng kamay. Siguro kasama na din nun yung mabilis mong pagpapanganak kay Calix. No? Blessing din ng Lord yun eh. Di ba? Pwede namang ang hirap manganak, no? Hindi lahat nabubuhay. Tapos yung iba, kagaya ko, nag-emergency labor. Pero kagaya yon, isa yon sa mga blessing na binibigay ng Diyos sa atin. So, yun lamang po para ma-encourage tayo lalo na Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, tatry ko yan. Ayan, try ko yan. Sige po. So tayo po ay hello po pala ulit sa bawat isa. Welcome po sa ating gawain. Ayan, welcome nyo nga po yung mga katabi nyo. Welcome, welcome. Hi, hello! Masaya akong makita ka. Ayan. Hindi ka ba masaya? Ba't walang nagsasabi? Sabi mo, masaya akong makita ka. Kasi ito ay fellowship din. Kaya ina-encourage ko yung mga nasa online, kung makaka-attend po kayo ng physical church, mas umattend po tayo dito. Kasi dito nakikita natin yung isa't isa. Hindi ka pala mag-isang lumalaban. Oh. Diba? Sige po tayo lahat ay tumayo. Mag-pray lang muna tayo saglit. Welcome po natin ang Holy Spirit for our word today. Hallelujah. Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Amang Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa katapatan nyo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami pinagkukulang, Panginoon. Sa oras pong ito, turuan niyo po kami, O God, na maunawaan namin kung ano yung kahulugan talaga ng salitang blessing, Panginoon. Matanggal sa amin yung kaisipan ng mundo, yung mindset na nilagay ng mundo patungkol sa salitang blessing upang ito ay totoong maranasan namin sa aming buhay. Holy Spirit, hindi namin to kaya sa sarili lang naming kakayanan, pero ikaw ay Diyos ng, you are omniscient God, you are an all-knowing God. Alam mo kung ano yung makakapagpatibay nito sa aming buhay. And
we pray, Lord, na patuloy mo kami transform ng word mo, O God, the truth of your word this morning, O Lord. At hindi kami madistract, Lord, sa paghahabol sa financial blessings, O God, pero maging focus kami sa paghahabol sa iyo, O God, the giver of all the blessings, O Lord. Salamat, Panginoon, and Jesus Christ, continue to glorify yourself ngayong umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Ano po ulit yung title natin? Ayan, lahat po tayo magsasalita, ano po, para magising tayo kasi ang ginaw. Kaya ang ginaw, lalo sa amin sa bukid. Lagi ako naka-jacket paggabi kasi yung anak ko iba yung weather niya eh. Tama ba? Sino may mga anak dyan na maliliit? Tapos, nakasando pa. Diba? Pero sa'yo, magginaw. Sino yung mga naligo? Wow, sana all. Ayan, okay. So ulit, ano daw po yung title natin? Yan, Manifesting Blessing. Madalas, sino nakakita niyan sa Facebook? Amen. Yung iba hindi nagfe-Facebook eh. Pero yung iba, yan po ay very sikat ngayon. Manifesting Chorvanes, di ba? Manifesting House and Lot, manifesting, ano yung mga nakikita nyo? Cars, manifesting iPhone, o kung ano pa man, manifesting. Pero napag-aralan natin nung last week, para sa mga hindi po naka-attend last week, napag-aralan natin na ang blessing ay hindi lang patungkol sa pinansyal na kayamanan. Yan ang natutunan natin last week. Ngayon naman, pag-aaral natin, ano yung blessing? Kung hindi siya patungkol sa pinansyal na kayamanan lang, ano yung blessing? Ano yung totoong blessing? So pag sinabi mo ang isang tao ay #blessed, ano ibig sabihin nun? Diba? Uy, ang palad-palad naman niya. Anong ibig sabihin na mapalad siya? Amen. Dapat maging malinaw yun sa atin kasi iba yung definition ng mundo sa salitang blessed. Tama ba? Pag sinabi mo ang isang tao ay blessed sa mundo, para sa kanila ano yun? Mayaman, may kotse, ano pa? iPhone 13 Pro Max. 15 na, 15 na. Yun yung mga feeling natin ay blessed. So tayo, kapag wala tayong ganon, feeling natin hindi tayo blessed. Tama ba? And we start comparing ourselves with them. Kaya nangyayari, kinakalimutan natin kung ano yung alam nating dapat ginagawa natin kay Lord dahil sa paghahabol sa akala nating blessing. Para maging blessed tayo. Kasi nainggit tayo sa kanila. Gusto rin natin maging blessed. So, ayaw ng Lord na ma-distract tayo doon. Amen? Gusto niya makita natin ano nga ba yung meaning ng totoong blessed. So, last week napag-usapan natin yan. Ano naman ituturo sa atin ng Lord ngayon? Ito lang po. Isang point lang, pero meron tayong 2 verse na evidence nitong point na to. Pakibasa nga po yung ating point. 1, 2, 3. Ayan. Ito daw po ang tunay na blessing, yung maranasan ang Diyos. Dahil nasa Diyos na ang lahat ng kailangan natin. Finances and more. Yan yung makikita natin sa buong message na to. So, meron tayong 2 verse na titignan. Una ay nasa Old Testament at yung pangalawa ay nasa New. Sa Old Testament, titignan natin yung Kawikaan, Gs 22, at sa New Testament naman yung Mateo 5:13 hanggang 11. So, buksan muna natin yung Kawikaan. Nasaan po yung Kawikaan? Okay, pakilabas yung mga Bibles. Again, Rowanians, this year po, gusto ko sana na lahat po tayo ay talagang magpakalalim sa salita ng Diyos. Ang dami ng deception sa internet, sa media, na pwede tayong ma-deceive. We should be deep in the Word. Amen po. So, dapat lahat tayo nagde-devotion at hindi lang basta devotion, inaaral po natin ang ating salita. Amen? Sige po. Asan yung mga Bibles po? Pakitaas nga yung mga may Bibles dyan. Okay. Bible app, kahit Bible app kung wala ka pang pera, okay lang. Sige, pagbigyan natin. Ilabas po natin yung mga Bible apps. Huwag kayong makontento sa PowerPoints. No? Yung PowerPoint para lang sa mga bago nating kasama, mga first time nilang umattend, okay lang yan. Wala talaga silang cellphone, walang Bible, o sige. Pero pagka po may Bibles tayo, may Bible app, buksan po natin yan. So anong book ulit yung pinag-usapan natin?
Kawikaan. Sino ang nagsulat ng Kawikaan? Si Solomon. Very good. Si Solomon po ang nagsulat ng Kawikaan at siya lang naman ang pinakamatalinong hari sa Israel. At dahil siya yung pinakamatalinong hari, siya din ay napakayaman. Kung alam nyo po, makinig po tayo mabuti para malaman nyo na very, very legit si Solomon na magsabi nito. Kasi na-experience niyang maging mayaman. Dinadayo siya, even yung reyna ng Sheba, dinadayo siya ng mga hari para lang matuklasan bakit ang galing-galing ng kingdom of Israel sa pangunguna ni Haring Solomon. Bakit napakayaman itong haring to? Kaya ito ay isa sa payo. Ito ang pinayo. Sabay-sabay payo. Ito ang pinayo ni Haring Solomon. Basahin nga po ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Amen? Ano yung makikita natin dito? Ang pagpapala ay galing kanino po? Sa sarili? Sa boss? Sa magandang company? Sa magandang trabaho? Sa magandang business? Sa magandang school? Kanino daw po? Kay Diyos, kay Lord. Amen. Sa Panginoon. Ang pagpapala ay galing, ang tunay na pagpapala na nagpapayaman ng walang kalungkutan ay galing sa Panginoon. At yung blessing po na nakalagay dito ay beraka. Kung iaano nyo po yung word niya sa Hebrew, beraka, na ang ibig sabihin ay prosperity. Ano daw po? Prosperity. So, pag sinabing prosperity, mayayaman, madami, plentiful, abundant, ano pa ba yung term na naisip nyo? Siksik-liglig at umaapaw, ganon. Nagigets po natin? Saan daw po galing yon? Sa Diyos. So sabi po sa next pointer natin, hindi nakasalalay sa klase ng industriya. Sana all IT. 'Di ba? Sana all, ano ba yung mga sikat ngayon na na teacher? Ano pa? Ano yung mga industries na medyo malakas ngayon? Ha? VA, oo. Sana all kayang mag-virtual assistant. 'Di ba? So yung mga yan, sa social media marketing, di ba? Yung mga ganyan. Sana all nandyan sa industry na yan. Pero sabi po sa pointer natin, hindi daw po nakasalalay ang kayamanan sa industry na pinapasok natin. Yung kayamanan na galing sa Lord. Of course, sa world, pwede silang yumaman. Lahat ng pumapasok na, sige, diskarte natin, pasok tayo sa magaling, sa in-demand ngayon. Pwede yan. Pwede kang yumaman dyan. Pero ang pinag-uusapan natin, yung yaman na galing sa Panginoon na hindi nagdadagdag ng kalungkutan. Naigets po natin? So, ibig sabihin, wag tayong parang, ay, mananahi lang ako, ay, driver lang ako, ay, ganito lang yung negosyo ko, ay, ganito lang yung trabaho ko. Hindi ka na payayamanin ni Lord. Nagigets po ba natin? Naintindihan natin? Si Henry C. ay nagtitinda lang nagsashine lang ng sapatos. Tama ba? Nung una. So, hindi siya agad department store ng SM. Kilala ba natin si Henry C? Tito mo. Pakikamusta na lang ako kay Tito Hen. Diba? So, ibig sabihin, wala sa kung ano yung job na meron ka ngayon. Nasa construction ka, ano ba ginagawa ng mostly sa atin? Ano yung mga jobs po natin? Driver, ano pa? Teacher, helper. Yes, helper. Oo. Huwag niyong tignan yung inyong mga kasalukuyang trabaho dahil kaya kang i-bless ni Lord. At yung blessing, again, pinag-uusapan natin hindi lang financially, kundi more. Amen? Hindi siya nakadepende sa industriya at sa katyagaan. Yung iba kasi, although kailangan natin maging matyaga, lahat ng matyaga umaasenso. Totoo yan. Di ba po? Pero bakit may mga matyaga naman na hindi pa rin umaasenso? Tama po. May kita mo, bakit ang sipag-sipag naman?
Bakit walang pag-asenso? Kasi yung pagpapala na iniisip natin ay pagpapala ng mundo, hindi pagpapala ng Diyos ang hinahanap natin. Yung pagpapala ng mundo ang hinahanap natin. Tama po? Nagigets po ba natin? Maliwanag po sa atin, nabe-break ba yung mind natin? Na nakakawala ba tayo sa limitations na ginawa ng kaaway sa atin? Amen? It's not about the industry, hindi siya patungkol sa katsagaan mo, o sa diskarte mo, o sa katalinuhan. Maraming madiskarte. Sabi nung iba, wag na daw, maraming diskarte. Madiskarte na yumayaman. Di ba? Sabi nga nila, may mga nagsasabi na kahit hindi daw mag-aral, alam nyo ba yon? Wag ganun ha, hindi ako agree doon. Na kahit hindi daw mag-aral, basta madiskarte ka, yayaman ka. Meron, yes. May mga yumayaman ng ganun. Pero I believe education is important. Mahalaga po ang edukasyon, hindi lang sa pagyaman, pero yung knowledge natin, yung learnings natin, nakakapag-adapt tayo sa transition ng world, di ba? Amen po, importante yung pag-aaral. Amen po? Pero hindi rin nakadepende sa pag-aaral dahil marami ding graduate na wala namang trabaho. Tama ba? Marami ding nasa top ang walang trabaho ngayon or walang negosyo. So saan nakasalalay? Sa Panginoon. Amen? Ito po sana yung makita nating lahat. Ay siguro kung mas magtsatsaga pa ako. Ay siguro kung mas matalino lang sana ako. Siguro kung mas madiskarte lang sana ako. Lalapit ako sa mga madiskarte. Lalapit ako sa matatalino. Lalapit ako sa mga nasa industriyang ganito. Huwag ka sa kanilang lumapit. Sa Diyos ka lumapit. Dahil siya yung nagbibigay ng totoong kayamanan na hindi nagdadagdag ng kalungkutan. Ayan, sabi dito at mga na-accomplish na sa buhay. 'Di ba? Yung iba, ang daming medal. Isang katutak ang medal sa bahay. Nung kinder, nung grade 1, nung grade 2, elementary, high school, college. Pagdating ngayon, walang trabaho. Tama ba? Maraming top nung ganyan. Ngayon, alitap-tap. 'Di ba? Kung ganun-ganun na lang, di ba? Ang daming best in uniform, best in attendance. Di ba? Best sa lahat. Pero ngayon, nasaan? It's not about our accomplishments. Church, amen po, sa lahat ng nanonood, kundi sa pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ang hahanapin natin, ang Diyos na nagpapala. Amen? At siya yung magbibigay ng totoong pagpapala sa atin. Ayan. Okay, so yon. At sabi po, na kung babalikan natin yung verse, ano yung sabi doon? Hindi siya nagdadagdag ng kalungkutan. Tandaan niyo po, ang pagpapala ng galing sa Diyos, hindi malungkot. Mamaya, pag-uusapan natin, kasi ano ba kasi yung pagpapala na yan? Mamaya malalaman natin kung bakit hindi siya malungkot. At yung pagpapala na galing sa Diyos, makukontento ka. Maraming tao na yumayaman sila, milyon na, bilyon na, pero pati yung mga maliliit na bagay, ayaw pa ibigay. Di ba? Alam mo, ang laki-laki na ng kinikita nila, pero bakit gusto pa nila ng more? Di ba? Bakit naghahanap pa sila ng more? Bakit kailangan pa nila ng more? Tama ba? Hindi kasi galing sa Lord yung pagpapala. Pag galing sa Panginoon, makukontento ka. Makukontento ka. Para bang, uy, ang dami naman ito. Uy, hindi ko deserve to. Mabigay ko na nga lang sa iba. Kaya, di ba, one day yung kanta natin mamaya eh. Sabi doon, more than I could hope or dream of, you have put your favor in me. One day in the heart. So blessed, I can't contain it. Ganon yung galing kay Lord. Yung lulang-lula ka na gusto mo nang ibigay kasi sobra. Parang, Lord, hindi ko deserve to. Bigay ko na lang po sa iba. Amen? Ganun po yung galing sa Panginoon. Nakukontento ka, may kasiyahan ka. Masaya ka dun sa blessing na yon. Maraming blessed na hindi masaya. Maraming blessed na stress. Di ba? Puro stress, puro sakit sa ulo, puro pag-aalala, puro, maraming yung pera, marami ding utang. Walang kapayapaan, nakahugot ha. Di ba? Wala kang pace, di ka makatulog sa gabi. Ang dami mong kinocompute at kung ano-ano pa. Di ba? Kasi hindi galing kay Lord. O ang hinahanap natin ay hindi yung galing sana sa Lord. Amen? Amen. Ang ganda ng blessing na galing sa Panginoon. Tama po? At gusto ng Diyos, pagpalain tayo. Sabihin sabay-sabay, gusto ng Diyos?
Pagpalain ako. Gusto ng Diyos? Maging masaya ako. Amen. Yan ang gusto ni Lord para sa atin. Alam mo yon, yung hindi ka parang losyang na losyang ka na. Di ba? Wala ka ng time sa ibang bagay. Wala ka ng time sa sarili mo. Wala ka ng time sa pamilya mo. Hindi ganon yung klase ng blessing na gusto ng Diyos para sa atin. Amen po. Amen. So again, ang pinag-uusapan natin, yung tinutukoy ko, ay yung material na bagay. Pero ano nga ba yung totoong blessing na gustong ibigay sa atin ng Diyos bukod sa material na bagay? So buksan na po natin yung Mateo 5. Ito kasi yung totoong blessing. Ayan. Hindi lang financially, pero more pa. Okay, buksan po natin ang Mateo 5. Sino po ang nagsasalita sa Mateo 5? Kung titingnan po natin yung mga Mateo 4, kung titingnan natin doon, hindi pa nagpipreach si Jesus. Puro lang miracles yung ginagawa niya nung time na to. Ano daw po yung ginagawa niya? Miracles. Ano yung miracles? Kala ko yung palaman. Ayan, mga himala. So gumagawa siya ng himala. So itong message na to, ito yung first na preaching ni Jesus. Ito yung first na nagsalita siya. Maraming sumunod sa kanya, nagpagaling siya, nagpalaya siya ng mga demonyo. At dahil, sabi nila, ito yung mga pinagaling, wow, gumaling ako. Yes, nagkaroon ako ng kalayaan sa demonyo. Anong ginawa nila? Hinabol nila si Jesus. Napipicture po ba natin? Sumunod sila kay Jesus kasi akala nila yung blessing, gusto nila ng more. More. Nagigets po ba natin? More ng experience nila. Siyempre, pag gumaling ka sa sakit mo, wala ka ng gamot, wala ka ng, di ba? Wala ka ng gastos. Tama ba? Wala sila financially. Di ba? Nagigets po ba natin? Kapag nakalaya sila sa demonyo, siyempre, magiging normal na yung buhay nila. Pwede na sila magtrabaho ulit. Pwede na ulit gumawa ng mga dapat nilang gawin. Naintindihan natin? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Nasaan kayo? Nasaan na kayo sa kwento? Nasaan na yung kwento ko? Matthew 4, Matthew 5? Matthew 4. Di kayo nakikinig. Nandito pa lang sa himala eh. Di ba? Nakaranas pa lang sila ng himala. Nasa Matthew 4 pa lang tayo. Wala pa tayo sa Matthew 5. Nagigets po natin? Ngayon, nandito pa lang sila. Nakita nila si Jesus. Mukhang bless mukhang papalarin ako sa taong to Mukhang lucky. Alam niyo yung pagsalitang kapalaran, 'di ba? Lucky tong person na to. Sunod niya ako. Hindi sila sumunod kay Jesus dahil savior siya. Sumunod sila kay Jesus kasi akala nila nasa kanya yung blessing. Ay, siguro may pera to. Alam mo yun, akala nila nasa kanya yung pagpapala, yung blessing na alam ng mundo. Nagigets po ba natin? Okay. So ngayon, kaya ito yung sinabi ni Jesus. Kasi, binara niya sila. Hindi, mali yung hinahanap nyo. Diba? Huwag kayong maghanap ng komportableng buhay sa akin. Kasi hindi yon ang totoong meaning ng pagiging mapalad or blessed. Amen? Nagets po ba natin? Maraming tao sumusunod sa Diyos kasi gustong maging komportable. Listen po, church. Nasa end times na po tayo. Maraming tao sumusunod. Ulitin ko, maraming taong sumusunod sa Panginoon. Baka kayo to. Maraming taong sumusunod sa Panginoon dahil gusto nila maging komportable. Gusto nilang matugunan yung mga pangangailangan nila. Pero kapag nagbigay na ng utos ang Panginoon, nawawala na sila. Sinabi na ng Panginoon, kailangan maging Panginoon mo ako. Sabi niya dun sa mayaman, anong sinabi niya? Iwan mo ang lahat ng ari-arian mo. At sumunod ka sa akin. Anong ginawa ng mayaman? Iniwan niya si Jesus. Dahil hindi niya kayang iwanan yung kayamanan niya. Marami pong Kristiyano, kailangan mabago yung mindset natin patungkol sa pagiging alagad ng Panginoon. Kung tunay tayong alagad, hindi natin habol ang pera. Hindi natin habol ang blessing. Hindi natin habol ang matugunan lang ang mga pangangailangan natin. Ang habol natin, si Jesus. Gusto nating sumunod sa Kanya. Dahil alam natin na nasa Kanya yung kaligtasan.
Siya lang ang makakapagligtas sa atin. Nagigets po ba natin? So itong mga taong to, ganun sila. Sana wag tayong maging kagaya nila. Kasi babarahin ka ni Jesus. Mali ang pagtingin mo sa akin. Hindi ako genie. Amen? Nagets po natin. Hindi ako genie na parang, genie in the bottle. Can I have 3 wishes? Alam niya yon? Genie, pengin ito, pengin yan, pengin nun. Tapos pag hindi sa atin binigay, nagtatampo tayo. Ba't tayo magtatampo? Kasi hindi natin kilala ang Diyos. Hindi po siya isang genie. Gets po ba natin? Yes, ibibigay niya, pero hindi lang yun ang buhay, mga kapatid. Hindi lang yung maging komportable ka. It's not about you. Hindi ang buhay ay hindi patungkol sa'yo. Ang buhay ay patungkol sa ang buong mundo ay maligtas ng Panginoon. Amen po? Amen. Naintindihan niyo pa ba ako? Amen. So ngayon, dito na tayo. Ito yung sinabi ni Lord. Ano yung totoong meaning ng pagiging mapalad? Ano yung sinabi niya? Mapalad ang taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Tingnan niyo yung mga dahil. Yun ang totoong pagpapala. Ano yung unang dahil na nabasa natin? Makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Pwede kang yumaman dito sa lupa, maging bilyonaryo, maging CEO, pero sa impyerno ka pupunta. Dahil sa ating mga kasalanan. Pero sabi ng Diyos, ang tunay na pagpapala ay yung makasama ka sa kaharian ng Diyos. Huwag mo masyadong isipin yung buhay mo dito sa lupa. Makapagpatayo ka ng bahay na gusto mo, mabili mo lahat ng mga damit, bag, sapatos na gusto mo. Anong sense nun kung may iwan ka naman? Aanhin mo ang Versace. Aanhin mo yung mga, mga Louis Vuitton, di ba? Aanhin mo yan. Pagdating sa impyerno, masusunog lahat yan. Amen? Nagigets po natin? Kaya sabi ng Diyos, ang hanapin mo ay yung kaharian niya. Di ba po? Amen. Yan ang number 1 na pagpapala makasama sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga naghihinagpis dahil aaliwin sila ng Diyos. Isa yan sa pagpapala ng Panginoon. Sino sa inyo na-experience na inaliw ng Diyos? Nung time na naghihinagpis ka, yung time na heartbroken ka, yung time na ang bigat-bigat ng pinagdadaanan mo, naranasan mong aliwin ng Diyos. Amen? Ikaw ay blessed. Ikaw ay pinagpala. Dahil hindi lahat nararanasang aliwin ng Diyos. Yung ibang mga tao kung saan-saan pumupunta para maranasan ng aliw. Pumupunta sa inom, pumupunta sa barkada, pumupunta sa relasyon, pumupunta sa bisyo, kung ano-ano pa, sa media. Nagbababad kaka-games, naggangalumata na. Bakit? Kasi naghahanap ng aliw. Pero naaaliw ba sila? Nasisira pa yung buhay nila. Tama po. Pero mapalad tayo. Kaya sabi ng Diyos, kung ikaw ay inaaliw, mapalad ka. At hanapin mo ang Panginoon para maranasan mo ang tunay na kaaliwan. Amen po. Ano pa? Mapalad ang mga mapagkumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Hindi ba ang gusto mo? Makuha lang yung bahay na yan. Ang gusto mo, eto lang lote na yan. Pero ang gusto pala ng Diyos, mundo ang ipamana sa'yo. Amen? Nakikipag-away ka pa sa mga kamag-anak mo para makuha mo yung kapirasong lote na yan. Samantalang isang mundo ang gusto ibigay sa'yo ng Diyos. Pagbabalik niya, maghari kang kasama niya. Amen po. Sino gusto nun? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, wag mo na makipag-away ka pa dyan. Wag ka na makipag-away dahil dyan. Wag na makipag-away. Sa katiting na electric pan, pinag-aawayan pa. Diba? Wag na nating ipaglaban pa yan. Ay, ikaw ay pinagpala. Pag nasa yung blessing ni Lord, aircon ang ibibigay sa'yo. Pambayad ng kuryente, meron pa. Diba? Amen po ba? Amen. Hanapin natin si Lord. Amen po.
Ano po yung nakalagay dyan? Mapalad ang mga taong hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos. Siyempre, dapat gagawin natin yung first para maranasan natin yung blessing na to. Tutulungan sila ng Diyos. Sino may mga dreams dyan? May mga goal. Sino gusto ng 144? Sino gusto na makalipat tayo ng church na maayos? Amen. Sabi po dyan, tutulungan daw tayo ng Diyos na matupad yun. Yun yung kagandahan ng blessed ka. Lahat ng gagawin mo successful. Amen. Naalala ko lang si Joseph, yung devotion ko kanina. Napansin pa ni Potiphar na talagang pinagpapala siya kasi nasa kanya yung Panginoon. Amen. Ang sarap nung may ginagawa ka tapos nagtatagumpay ka. Amen. Sino mga negosyo? Ayan, gustong mag-start ng negosyo. O, di ba, hindi mo pa sinisimulan. Confident ka na bless ka, magbe-bless yon. Bakit? Kasi alam mo na kasama mo ang Panginoon. Amen po? Amen. Lahat ng mga sinong mga youth? May mga youth ba tayo? Ayan, gusto nyo graduate. Di ba? Yung mga pangarap na yan, lahat ng yan, sasamahan ka ng Panginoon. Di ba? Mas masarap yun kaysa ikaw mag-isa. Sige, bala kang mag-review dyan, bala kang magsumikap dyan, ikaw mag-isa. Ang hirap kaya. Kaya sumasakit yung ulo natin, di natin kasama si Lord eh. Tama po? Pero pagkasama natin ng Panginoon, sino yung mga magulang dyan? Sino may mga pangarap para sa mga anak niya? Amen. Sasamahan ka ni Lord dyan. As long as siya ang una mong hahanapin. Ano? Huwag mong ipagpapalit ang Panginoon dahil sa trabaho. Wag na wag. At nakita naman natin yung mga ebidensya ng mga buhay na inuna ang trabaho. Ano nangyari? O, nagtagumpay ba sila sa buhay nila? Nakamit ba nila yung mga pangarap nila? Siguro yung iba, pero again, hindi siya masaya. Kasi mag-isa lang nila yung ginagawa eh. Hindi kasama si Lord. Tama? Ano pa? Mapalad ang mga maawain dahil kakaawaan din sila ng Diyos. Diba? Kailangan natin ng awa ng Diyos dahil sino po dito hanggang ngayon eh, may mga sablay-sablay pa rin. Amen. Kailangan natin ng habag ng Diyos. Amen? Alam nyo, yung iba, dinadanas na yung poot ng Diyos. Hindi na kinahahabagan ng Diyos. Bakit? Wala na sila kay Lord eh. Hinahayaan na lang nila yung sarili nila maging wicked, maging masama. Pero buti na lang ikaw, ayan, ikaw ay kinahahabagan pa rin ng Diyos dahil ikaw ay nagiging maawain din naman sa iba. Tama ba? Sino gusto kahabagan ng Diyos? Anong gagawin? Maging maawain. Ayan. Yung pagkaawaan ay isang blessing din ng Diyos. Di ba ilan na ba to? Ang dami-daming blessing. Tama ba? Nakailang blessing na tayo. Hindi ko count eh. Nakailang blessing na? 4 po? 4 na. O, meron pa pala. Grabe si Lord, no? Tama po. O, sino gusto yung yumaman? Yumaman lang, tas wala nito. O, kayo na lang. Ako gusto ko nito. And number 8, mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Alam ko na topic ko na ito noong nakaraan. Isang blessing yung na-experience natin ng Panginoon. Amen? Amen. Next po, meron pa? O, di ba? Dami pa pala, oh. Ano pa? Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Yung iba, anak nino? Anak ni Taning. Di ba? At ano mangyayari sa mga anak ni Taning? Saan sila titira? E di sa impyerno, di ba? Pero buti na lang, tayo ay binigyan ng blessing na maging children of God. Amen. Alam niyo, misa kasi pag Kristiyano ka na, masyado ka nang nasasanay sa mga terms. Ay, child of God. I'm a child of God. I'm a daughter of God. Hindi na natin ano yun? Hindi natin na-appreciate. Na pwede namang hindi. Pwede namang hindi tayo anak ng Diyos. Pero dahil anak niya tayo, alam yan, hindi lang basta servant yung tingin niya sa atin. Hindi lang basta alipin, pero anak. At alam naman natin, sino mga anak dito? Alam natin yung feeling na meron kang magulang. Tama po. Ganon din tayo sa Diyos Ama natin. Kaya isang blessing na ikaw ay maging anak ng Diyos. Amen po. Sino masaya na anak siya ni Lord? Patingin nga.
Ayan. Ano pa? Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusik dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. At yun sa pagbabalik ng Panginoon, makakasama tayo. Verse 11, mapalad kayo kung dahil sa pagsunod nyo sa akin, iniinsulto kayo, inuusig, at pinaparatangan ng masama. Diyan na ba yung end? Parang bitin. Anyway, ano yung kasunod nun? Sa verse 12, sa mga nakabuklat yung Bible, ano yung sabi? Bakit mapalad sila? Dahil dahil may reward sila. Di ba? May reward si Lord. Isang blessing na may reward. Pupunta ka sa heaven, pero hindi lang basta tumira doon, pero para bibigyan ka rin ng reward ng Panginoon. So, napakadaming blessing. Hindi ko dapat pala inisa-isa ko. Pero kung nasa, pag-aralan natin yan, isa-isahin mo, yan ang blessing na gustong ibigay sa'yo ng Diyos. Gusto niyo po ba yan? Amen. Mas masarap yan kesa yung puro yaman, din naman, madali lang din mawala. Amen po? Amen. Ayan. Basahin natin yung kasunod na point. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Amen. Tama po ba yan? Maraming mayaman, pero yun nga, hindi kasama sa kaharian ng Diyos. May iwan sila. Maraming mayaman, pero hindi inaaliw ng Diyos. Alam niyo yung ibang mayaman? Oo nga, mayaman sila, pero ginagamit nila yung kayamanan nila para maging masaya sila. Pero hindi sila nagiging masaya. Alam mo yun, pupunta sila sa mga mamahaling lugar, bibili ng mamahaling mga gamit. Naggagastos talaga sila. Ano yung pinagkagastosan nila? Yung saya. Na ikaw, libre mo lang nakukuha sa Diyos. Gagets po ba natin? Kaya huwag tayong mainggit. Huwag tayong mainggit sa mga bagay na meron sila. Nagigets po ba natin? Kasi, nila yon, pinangbibili sa basura. Nagigets po ba natin? In term, kung i-compare mo, gumagastos sila ng 1 milyon para sa isang basura. Sa isang basurang aliw. Sa isang basurang pagmamahal. Nagigets po ba natin? Samantalang ikaw, sa Diyos, wala ka namang binayaran. Actually, si Jesus ang nagbayad para sa'yo. Sinacrifice niya yung buhay niya, yung dugo niya, para lang maranasan mo tong mga blessing na to. Itong kaaliwan, yung makasama ka sa kaharian ng Diyos, yung manahin mo yung mundo, yung tutulungan ka ng Diyos na matupad lahat ng mga pangarap mo, yung awa ng Diyos, yung makita mo yung Diyos, yung maging anak ka ng Diyos, yung makasama ka sa kaharian ng Diyos, at nung magkaroon ka ng gantimpala, lahat ng yon ay napasayo dahil pinagbayaran ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi matutumbasan ng pera ang sakripisyo ni Jesus para lang mapasa atin lahat ng yon. Amen po. We are blessed. Amen po. Kung titignan mo yung salitang mapalad sa Bible, sabi po sa kasunod na pointer natin, yung mapalad dyan sa Beatitude, sa binasa natin sa Matthew 5, ang meaning dyan, tingnan mo, supremely blessed, fortunate, and happy. Kaya sabi ko kanina, di ba sa Kawikaan 10:22, nakita natin na hindi ka malulungkot pag yung blessing galing kay Lord. Ba't ka naman malulungkot kung napasa'yo yung Beatitude? Yung Matthew 5, malulungkot ka pa ba? Tama ba? Kung nasa'yo yung Matthew 5, sige, basahin mo. Pag nasa Bible, basahin mo. Malulungkot ka ba kapag meron ka pa niyan? Siguro kaya ka nalulungkot, nakalimutan mo. O hindi mo na tinitignan kung gaano ka kapinagpala. Kaya mali-mali yung hinahabol mo sa buhay. Amen? Yung pala, blessed ka na. Makarios ka na. Tama po? You are fortunate, you are happy, you are blessed. Supremely blessed. Extremely blessed. Amen? Nababagay nga, tingnan nyo nga yung mga itsura ng bawat isa. Hindi lang halata, pero pinagpala yan. Hindi talaga halata eh. Sabihin nga natin, I'm blessed. Yun yung totoo. Sabihin mo sa kaawa, yun yung totoo. Tinanggap ko si Jesus sa buhay ko, kaya I'm blessed. I'm blessed. May kantang gana na. Ano yun?
May kantang ganon. Amen po, tayo ay pinagpala. Kaya ano po, yung ating application, number 1, huwag magpalinlang sa pakahulugan ng mundo sa pagiging mapalad. Huwag kang mainggit. Huwag kang magpapadeceive sa kaaway na sila yung mapalad kasi may ganito sila, may ganyan sila. Huwag kang magpapalinlang. Kasi pag nalinlang ka, hahabulin mo rin yung mga bagay na yun. Amen? At pag hinabol mo yun, mawawala ka talaga kay Lord. Kaya maraming nawawala. Nawawala sa devotion, nawawala sa, ano pa ba? Sa pagiging balasik, sa pag-attend ng mga gawain. Dati leader, nawala. Dati nagse-cell group na, naghahayo na. Bakit nawala? Dati nagta-tights, nagpa-follow up and all. Bakit nawala? Bakit nawala? Sa totoo lang, makinig kayong mabuti. Hindi ang trabaho nyo ang problema nyo. Ang problema nyo, yung pagmamahal sa pera, yun ang bumago sa puso nyo. Yung puso natin po. Kasi kahit na may trabaho ka, kung ang Lord ang mahal mo at alam mo yung pagpapala ay galing sa Kanya, hindi mo hahayaan na mawala ka sa Panginoon. Gagawa ka ng paraan para makapag-pray ka sa umaga, makapag-devotion ka sa umaga. Pag halimbawa may gawain, hindi ka naka-attend, magre-rewatch ka. Ang daming testimonies dito na ganyan. Alam ko sa mga nasa online, nagre-rewatch sila kasi hindi pwede yung time nila. Pero ginagawa ng paraan. Amen. Kasi alam natin ang pagpapala ay sa Panginoon, hindi sa trabaho natin. Hindi sa mga ginagawa natin sa buhay. Amen po. Amen. Huwag nating sisihin yung trabaho natin kasi ganito. Kasi ganito yung yung boss ko kasi ganito. Bakit di ka mag-rewatch? Bakit di ka umattend ng HSPM? Kaya nga tayo may online. Di ba po? Nakukuha natin. Amen. Amen po. Huwag nating sisisihin yung trabaho, blessing yan. Blessing yan, hindi lahat may trabaho. Tama po? Ang kailangan natin gawin, pabago natin yung puso natin. Amen? And number 2, mas i-prioritize ang pagpalain ng Diyos kaysa pagpalain ang sarili. I-bless mo si Lord. Ang priority natin ay i-bless si Lord, hindi bless me. I will bless the Lord. At paano mo i-bless si Lord? Paano po? Naglagay ako ng 4 na F dito. Ito yung gusto kong maging maging mantra ng church. Paano i-bless si Lord? Ito yung 4 na F na gusto ko laging maging buhay sa ating mga Rewanian. Una is fellowship with the Holy Spirit. Paano mo i-bless si Lord? Spend time with God in prayer. Amen. That's the way to bless God. Amen? Next is, follow Jesus' commands. Kung ano yung mga pinapagawa sa atin ni Jesus, sundin natin. Kung ano yung mga pinagbabawal niyang gawin mo, huwag mo nang gawin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang gawin. O sa kabila naman, yung mga pinapagawa ni Jesus, sundin mo. Amen? Fish for men. Amen. This bless God. Sino gusto ulit i-bless si Lord? Nandiyan ba yung mga Rowa Army? May harvest day tayo mamaya. Amen. Alam nyo, love ni Lord pag kami nakakabalik sa kanyang mga souls. Love ni Lord yan. Sino gusto i-bless si Lord? Amen. Fish for men. Maging puso natin ang maghayo, magdala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Amen. And be faithful in the end times. Dito na po ako magwawakas. Maging tapat po tayo sa huling mga araw. Ito yung way para pagpalain natin ng Panginoon. Sino gusto pagpalain ng Panginoon? Sino, tama na, Sel, puro na lang ikaw. Si Lord naman. Amen? Alam niyo kung bakit? Gusto ko lang i-share yung devotion ko na sobrang nag-speak sa akin. Dito ko siya wawakasan. Kasi niya sa akin, napakalaki ng impact niya sa akin. So yung reading ko ngayon na kay Jacob ako, sa Genesis. At nakita ko dito yung pagmamahal ng Panginoon kay Jesus. So sabi sa Genesis 37, yung yung huling verse. Ayan. Nung nalaman ni Jacob na namatay si Jose,
ano yung ginawa niya? Sinira ni Jacob ang suot niyang damit at nagsuot ng damit panluksa. Pinagluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Nung ni-research ko to, hindi lang pala days, kundi years. Yung days sa kanila ay years kasi mahaba yung buhay nila noon. Ilang taong pinagluksa ni Jacob yung anak niya. At sabi dito, inaliw siya ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Hindi nila kayang i-comfort si Jacob. Sobra yung pain na naramdaman ni Jacob. Sabi niya, mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. At kung maalala nyo, naturo ko to nung mga unang teachings natin, nagkita sila ulit ni Jose, tama? 22 years yung lumipas, nagluluksa pa rin si Jacob. Kasi kung mababasa natin yung next verse, ano po yung nakalagay dito? Nilagay ko lang sa English. Sige, okay lang. Ayan, sabi dito, when they told him everything that Joseph had said to them, and when they saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of their father Jacob revived. Ibig sabihin, for all that time, patay si Jacob. Sobrang sakit ng nararamdaman niya. Ano ba yung nangyari kay Joseph na anak niya? Siya ay, ano yung iniisip niya na nangyari sa anak niya? Nung binigay kasi ng mga kapatid ni Joseph, yung coat niya ay lasog-lasog at puro dugo. So, na-imagine ni Jacob na yung anak niya ay nilasog-lasog ng mababangis na hayop. Kaya siya namatay siya dahil doon. And I realize na ito pala ay typology ng pagkamatay ng ating Panginoon. Si Joseph ay parang si Jesus. May suot siya ng coat. Ano yung coat na yon? Royalty yon. Royalty. Pero hinubad yun kay Jesus. Nawarak yung damit na yon. Naalala niyo po, tinanggalan siya ng saplot at pinaghati-hatian. At ano nangyari? Puro siya dugo. Lumalabas ang dugo sa katawan niya. Alam naman natin tong lahat. Nawarak yung buong pagkatao, buong physical body ni Jesus. Ganon yun nangyari. At ngayon ko lang na-realize how it break God's heart. How it has broken God's heart. Noon nangyari yon. Parang si Jacob, na nangyari sa kanya na hindi niya, siguro bilang isang magulang, di ba ang hirap nun? Makikita mo yung anak mo nilasog-lasog ng mababangis na hayop. At hindi niya in-expect yun. Though alam ng Diyos Ama na papatayin yung anak niya, it still break God's heart. Kahit alam mong papatayin yung anak mo, ang sakit sa puso ng Ama. Nakita ko kung gano'n nasaktan ng Diyos Ama na kailangan daanan yun ng anak niyang si Jesus. Nawarakin ang katawan niya na parang mabangis na hayop. Natanggalin yung pagiging royal niya. Sino ng mga Pariseo na dapat na nagmamahal sa kanya? Sino yung gumawa nun kay Jose? Yung mga kapatid niya. Sino gumawa nun kay Jesus? Yung mga Pariseo na nagsasabing mahal nila yung Diyos. Sila yung gumawa nun kay Jesus. And it has broken God's heart. Sira ang puso ng Diyos. And I believe hanggang ngayon, every time makikita siguro ng Diyos na may lumalapas tangan kay Jesus, ang sakit sa puso niya. After ng lahat ng ginawa ng Panginoon, bakit may mga tao na hindi pa rin naniniwala kay Jesus? Bakit may mga tao na naniniwala naman kay Jesus pero hindi sumusunod sa Kanya? Bakit may mga tao na talagang hayagan, brutal, ang paglapastangan kay Jesus? Pero alam natin yung nangyari sa ending, nakita niya na buhay ulit si Joseph. And Jesus is also like that. Buhay siya, hindi siya totoong patay. Amen? At nangyari sa story ni Joseph, bumalik siya sa pamilya niya at nabuo sila ulit. Ganon din sa atin, babalikan tayo ni Jesus. Tayo yung family niya. Amen? Babalikan tayo ni Jesus. Pero sana, magkaroon tayo ng puso kagaya ni Father God. Sana nabe-break yung heart natin
kapag may mga hindi kumikilala kay Jesus. Alam mo yun, sana yung hinahanap natin ngayon, alam mo yun, yung kahit i-comfort ka ng world, hindi ka makukomfort. Alam mo yun, yung kahit na binibigyan ka ng pera, ng magandang trabaho ng mundo, hindi ko iiwan yung church. Hindi ko iiwan yung paglilingkod ko. Hindi ko iiwan yung Panginoon. Hindi ko iiwan yung panalangin, yung time na nananalangin ako. Hindi ko iiwan yung cell group ko. Hindi ko iiwan yung mga pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Kasi hindi ko matanggap, nangyari yon sa Panginoong Jesus para lang maligtas ako. Para lang maligtas yung mundo. Kahit kailan, ayokong dumating sa point. Sana maging ganun yung prayer natin. Na hindi ka na nababagabag pag nakikita mo si Jesus sa cross. Sana lagi kang affected kapag nakikita mo na namatay si Jesus sa cross. Para lang maligtas tayo. At sana, yung tanging makaka-comfort lang sa atin ay yung bumalik siya. Kagaya ni Father God. Paano siya na-comfort? Bumalik si Joseph. Doon lang siya naging okay. Sana maging ganun tayong lahat. Ang tangi lang makakapagpasaya sa'yo ay yung pagbabalik ng Panginoon. Finally, nandito ka na, Jesus. Hindi ko hahanapin ang kayamanan ng mundo dahil ikaw ang kayamanan ko. Amen. Maging ganun po yung puso natin. Amen po. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa pagpapakita sa amin ng totoong kahulugan ng pagiging mapalad. Sige po, pwede ba tayong magpasalamat sa Panginoon na ginawa niya tayong mapalad? Lahat ng nabasa natin kanina ay napasa atin. Pwede rin tayong humingi ng tawad kung naghahanap tayo ng iba pa. Thank you for your word, O Lord. Lord, we pray na madatnan mo po kami na hinahanap ka bilang aming totoong kayamanan, O God. Hindi kami madistract ng silaw ng salapi, O Lord. Hindi kami madistract sa offer ng mundo, sa offer ng kaaway sa amin. In Jesus' name. At makita namin na kami ay pinagpala dahil sa iyo, dahil nasa amin ka. Sige po, pwede ba natin ipag-pray yun? Pwede ba tayong magpasalamat sa Diyos na dahil sa presensya niya, pwede nating maranasan lahat. Hindi lang yung mga bagay na akala natin yun yung kailangan natin, pero higit pa. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagbabago ng aming mga isip, O God. Pwede rin po tayong gumawa ng commitment kung ano yung gusto nating i-commit sa Diyos simula ngayon. At hingin natin yung tulong ng banal na Espiritu. Sige po, pagpe-pray ko kayo. Sa lahat ng, sige, gawa muna po kayong commitment and then I'll pray for you na empower po kayo ng Holy Spirit para magawa nyo po yung kung ano man yung commitment na hiningi natin ngayon or binigay natin sa Panginoon. Be specific po. Ano yung dinidil sa'yo ni Lord? Nawalan ka na ba ng fellowship sa Holy Spirit? Hindi mo na ba nasusunod yung mga utos niya? Hindi ka na ba nag-fish for men? O hindi ka ba faithful in this end times? You say to the Lord, you ask His help. Lord, gusto kong gawin to. I want to bless you, O God. Hallelujah. Kung sinabi na po natin yan, isa po kayo sa nag-pray ng ganon, taas lang po natin yung ating mga kamay at ipapanalangin ko po kayo. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa desisyon ng mga taong ito
na pagpalain ka ng higit, Panginoon, sa paghahanap nila ng blessing. Alam ko, Father God, na i-bless mo sila, Panginoon, financially, O God, and more, O Lord. Yung Beatitudes, hayaan niyo pong mangyari sa buhay nila, Panginoon. Hallelujah, dahil ikaw ang kanilang Diyos, O God. Lord, ipakilala mo ang iyong sarili sa bawat isa sa kanila as they obey you, O God. Magpakahayag ka, Panginoon. Hallelujah, na you are a God that blessed. You are a Father that blessed your children, O God. Hallelujah. Salamat, Holy Spirit. Samahan niyo po sila sa paggawa nila ng mga kinumit nila ngayong umagang ito, Panginoon. Tulungan niyo po sila, O God, na magawa ito. Ipaalala niyo ito sa kanila na ginawa nila itong commitment na to ngayong oras na to, O God. And give them power, O Lord, na magawa ito, na kahit na anong offer ng kaaway ng mundo sa kanila ay hindi matatanggihan nila ito at mas pipiliin ka nila, O God. Hallelujah. Salamat, O Lord, sa kapangyarihan mo, dahil ang kapangyarihan mo ay greater sa anumang kapangyarihan ng kaaway. Greater is He that is in us than he that is in the world, O God. Salamat, Panginoon. Salamat sa blessing, O God. Salamat, Lord, na tama na yung mindset namin patungkol sa pagpapala, O God. Salamat, Panginoon, na kami ay pinagpala mo na at kami ay nais mong gamitin para pagpalain din ng iba, O God. Salamat, Panginoon, na gagamitin mo kami upang maging daluyan ng totoong pagpapala, hindi lang financially, pero lahat ng Beatitudes ay mag-flow sa bawat isa in the name of Jesus, O God. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon, kakanta po tayo. Hallelujah. Sabi doon sa kanta, more than I could hope or dream of. Ano yung sabi doon? Higit pa daw sa pinangarap natin, higit pa sa inaasam natin. You have put your favor on me. Sinong ganon? Nakita mo yun ngayong umagang ito? Parang hindi naman. Sino nakita niya yung favor ng Lord ay nasa kanya? Amen. Kaya sabi dun sa kanta, so blessed, I can't contain it. Ano yan? So much, I have to give it. Tama ba? I got to give it away. Diba? So much, sobra-sobra, na kailangan mo siyang ibigay. Bakit? Kasi ano yung sabi sa huli? Asa pa yung lyrics natin? Because you are more than enough for me. Amen! Amen! Sige po, let's bless the name of the Lord as we sing this song. Habang wala pa, palakpak na tayo. Let's bless God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, that we have more than enough because of you. Thank you, Lord. More than I could hope or dream of, you put your favor in me. Thank you, Lord. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can contain it. So much I gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough. So blessed, I can contain it. So much I gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much I gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough for me. Come on, let's declare you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for Sabihin mo me. yan sa Diyos. Come on, sabihin mo yan kay God. Lord, you're more than enough for me. Yes, oh Lord, you're more than enough, oh Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough for us, oh Lord. Lord, you're more than enough for me. Amen. Hallelujah. Lord, you're more
You are more than enough for me. So blessed, I can contain it. Thank you, Lord. But you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough for me. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You are more than enough, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah. Sino po gusto mag-testimony kung ano yung ni-reveal sa kanya ngayong umagang ito bago po tayo mag-close? Ano yung binago ng Diyos sa atin? Ano yung gusto mong panghawakan? Ayan. Simula ngayon. Ayun. Sa akin lang nabalik lang sa akin yung yung parang laging pinapaisip sa akin ng kaaway. Hinga ako. Nag-confirm kasi siya yung sa message. Kasi po, paano ko mabisahan? Meron kasi kung mga naging member na kasama nila akong nagpe-pray. Kagaya po ni Ate Nova. Alam naman po ng lahat na sa akin siya nag-umpisa. At alam din ni Ate Nova na lagi namin pinapanalangin. Yung naging nga po ni Kuya Jason. So nakita niyo naman yung pagpapala. Tapos meron pa ako isang member, ganun din. Tapos ngayon yung asawa din niya nasa abroad na, nakakapagpatayo na rin sila ng bahay nila. Tapos sabi ko, hey Lord, ano po yung para sa akin? Parang ganun. Parang dumarating sa punto na dapat baka meron din akong ganun. Pero, thank you Lord, nag-confirm na sabi ko din sa asawa ko na hindi to nakatadhana yung buhay natin. Pero, pagkatapos nito, at yun yung pinanghahawakan ko araw-araw talaga, battle ko din na pagising ko pa lang ng umaga, sasabihin ng kaaway na, ba't ganyan yung buhay nyo? Naglilingkod kayo pareho. Nandun kayo sa point na parang talagang totally yung buhay ko, binibigay ko sa Lord. Time, effort, ganyan. Pero laging ganun yung sinasabi ng kaaway na, bakit ganyan? Bakit ganito? Pero laging sinasabi sa akin ng Lord, wala ka man ng lahat dito sa mundo, pero meron kang ako. Iyon yung pinangahawakan ko talaga araw-araw na lagi ko pinagpe-pray kay Lord na makarating ako dun sa finish line na buong tiwala na hindi ako titingin dito sa mundo na hindi man ako magkaroon ng ganong kalaking bahay, magkaroon ng sariling akin. Tapos meron ako magandang trabaho na masasabi ng ibang tao na bless yung taong ito, pero hindi pala yun yung basihan ng bless para sa akin at para sa pamilya ko. Ako ay pinagpala dahil ako ay makakasama na maghahari ng Panginoon. Tsaka yung beatitude nasa inyo ni Kuya Paul. We're so blessed sa buhay nyo. Ayan, meron pa? Gusto mag-testimony? Yung para sa akin po, na hindi talaga tungkol sa material na bagay o ano pa man. Kasi sobrang sakit lang po sobrang sama lang po ng loob ko. Kasi may mga tao talagang sobrang taas. Di ko na mapangalanan, alam niyo na po yun. Sobrang taas po talaga. Yung point na alam na walang-wala ka na talaga. Sabi ko,
talaga hindi kaya bigay ng pera o ng ano pa man. Kaya thank you, Lord, sa pag-remind sa akin na kahit na wala na ako, wala na kami, pero ikaw ay huwag hayaan na mawala. Kasi kaya mong i-provide yung lahat. Ayun lang po. Ayan. Okay, so dahil dyan, meron po tayong confession na gagawin na sa PowerPoint ko yun. Manifesting, di ba? Sa nakalagay, manifesting, house and lot, ganyan. Yung sa atin, manifesting natin ay yung beatitude. Amen? Amen po. Kasi itong mga bagay na to, hindi nabibili ng pera. Amen. Tandaan natin, may mga bagay na hindi nabibili ng pera, pero binigay sa atin ng Diyos ng libre sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Thank you, Jesus. Amen po? Parang di naman kayo masaya. Sino masaya na meron siya? Alam nyo, makinig kayo, kapag ito nawala sa inyo, tsaka nyo lang siya ma-appreciate. Huwag mo nang hintayin na mawala sa'yo yung kaaliwan ng Diyos bago mo ma-appreciate. Ano? Huwag mo nang hintayin mawala sa'yo yung pagiging anak ng Diablo. Sorry. Anak ng Diyos. Bago mo ma-appreciate. You are blessed kasi nasa iyo na tong mga bagay na to. Amen po? Amen. Sige po, let's all manifest in our lives. Let's all declare, manifesting. 1, 2, 3. Manifesting the kingdom of heaven. Manifesting comfort. Manifesting inheritance of the earth. Manifesting fullness. Manifesting mercy. Manifesting sons and daughters of God. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan, magpapa-benediction sana ako kaso meron pala tayong mga children na ipapanalangin. Sige po, pwede bang dalhin natin yung mga children dito? Na-declare natin na mag-manifest sa kanila yung mga blessing na natanggap natin ngayon. Sino dito nakatanggap ng blessing? Amen. Thank you, Lord. May mga birthday celebrants din po ba tayo sa week na to? Ayan. Sige po, sa lahat ng pinagpala ng Panginoon. Sino pinagpala? Taas nga ang kamay. Patingin nga ng mga magagandang kamay ng mga pinagpala diyan. Alam nyo, maganda kapag pinagpala ka ni Lord, pwede mo rin pagpalain yung iba. Diba? Yung blessing, diba? Sige po, play hands natin yung mga children natin. Hallelujah. Lord, we declare your blessing sa mga batang ito, Panginoon. We declare your favor, your protection, oh God. Hallelujah. Your wisdom, your strength, oh Lord. Your healing, Panginoon. Hallelujah. Even yung mga beatitude we declare sa kanila, Panginoon, in Jesus' name. At kung meron man sa kanila na may curse ng kaaway, ito ay nire-rebuke namin in the name of Jesus. Any plans of the enemy na sirain yung magandang plano mo para sa kanila, ito ay sinasaway namin in the name of Jesus. And Lord, we believe that you bless children, oh God. Ang mga children ay malalapit sa iyo and we declare your blessing sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo nga po sila, oh God. Hallelujah. We declare your shalom blessing sa kanila in the name of Jesus. Meron ba akong di napag-pray? Taas kamay. Mga di ko napag-pray. Oh, talaga. Napag-pray ko na sila. Hindi pa. Hallelujah. Sige, Lord. I declare your blessing. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, na may pagpapalang galing sa'yo. Hindi man namin nakikita, pero alam namin na ito ay ginagawa mo dahil you are a supernatural God and we believe, Lord, that you have supernatural blessings. Salamat, Panginoon, sa pagpapala sa mga batang ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Taas po natin ang ating mga kamay. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Leave His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Jesucristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen! Thank you, Lord. God bless po sa mga nasa online. May Harvest Day po tayo, Ma'am.